Mga OFW, ayan galing yan kay Sir Mark Pingris. Hindi lahat ng oras kayo po'y OFW. Hindi lahat ng oras malakas kayo dyan sa abroad. Darating yung time na kayo po'y mag-retire din. Tulad ng lahat ng tao. Then, ngayon pa lamang, mag-iisip ng kayo ng future ninyo. Mag-iipong kayo, mag-i-invest kayo. Huwag yung bigay dito sa kanyang manliligaw, bigay doon sa nakilala sa Facebook, bigay rito sa boyfriend, bigay doon kay pamangkin, kung sino-sino bibigyan, and then, pag-uwi ng Pilipinas, tapos na yung kontrata, magugulat na lang, wala ni 5. Kaya mga OFW, ayan ngayon pa lamang, mag-ipon kayo, think of the future, dahil hindi lahat ng oras, nandiyan kayo sa abroad at malakas kayo. Hi, ako si Evelyn Pontilar Dumaran, OFW for 32 years at kasalukuyan nandito ngayon sa Hong Kong. May isang anak at may isang asawa. Bakit nga ba ako nag-abroad? Dahil ang gusto ko lang naman noon ay makatulong sa aking pamilya dahil nagsimula talaga ako bata pa. Pero hindi ko akalaing aabot ako ng mahigit 3 dekada sa pangangamuhan dito sa ibang bansa. Buti na lang, mayroong na-introduce sa akin na online community na nasimulan ko 2 years ago na kung saan hindi ko akalaing malalampasan ang sweldo ko dito ngayon sa Hong Kong dahil sa online community na to. Maraming salamat sa online community na to. Gilbert Tria, may asawa at 2 anak. I'm an interior designer by profession and former OFW for 19 years sa mga bansang Saudi Arabia, Singapore, at ang huli ay sa Canada. Hindi ko akalain na wealthy lifestyle lang pala ang makakapagpo-for good sa akin dito sa Pilipinas. And now, I'm enjoying my life to the fullest with my family at kumikita ng online. Melanie Robles Lacuarta, 43 years old, may 2 anak at isa po akong OFW dito sa bansang Taiwan for 8 years as caretaker. So bago ako nag-abroad, sobra pong hirap yung dinanas ko dahil lubog po ako sa utang. Nalubog po talaga ako sa utang. Akala ko dati, yung pag-a-abroad ang magiging sagot. Di makabayad ako sa mga kautangan ko. Pero mali pala ako dahil mas lalo akong nalubog sa utang. Buti na lang, nakita ko tong isang online community na to na siyang dahilan kung bakit nabayaran ko yung mga kautangan ko. So I'm very blessed and thankful dahil sa online community na to, hindi lang po buhay ko yung binago niya, kundi pati laman ng bulsa ko. So, ako si Jubel Sahorga, may asawa at may isang anak from Zamboanga, Sibugay Province. Sa murang edad ay nakipagsapalaran ako sa ibang bansa from Saudi to Hong Kong for 13 years. Hindi madali ang buhay OFW. Mabuti na lang nakita ko ang online business na ito sa Facebook. Nag-try at nag-decide lang ako na subukan. At ito lang pala ang dahilan para ako ay makapag-for good. Dahil nalampasan ko ang sweldo ko. Hi, my name is Miriam Dotel from Canada, but originally from Borongan, Eastern Samar. At isa po akong nag-work as part-time. Nag-alaga pa ako ng matanda. At mayroon pa akong online business na napakaganda. Bago ako napunta ng Canada, dati po akong OFW ng Saudi Arabia at Hong Kong. At ngayon naman po, nandito. Siyempre, kahit nandito ako sa Canada, needs ko pa rin ang online business at ito yun na nga, nahanap ko siya ng napakaganda. So, after ko ng trabaho, doon naman ako sa aking online business. I'm Mary Joy Logroño, 32 years old, at isa po kong anak ng isang vegetable vendor at panganay po sa 5 magkakapatid. So bilang panganay, tayo po talaga yung inaasahan ng ating mga magulang para sa mga kapatid natin at para sa negosyo din namin. So mas lalo pong lumaki yung responsibilidad ko sa buhay, lalong-lalo na yung nawala na po yung aking nanay. So ako na po yung tumayong magulang sa aking mga kapatid. So nung nawala na po yung aming negosyo, so dahil hindi po sapat ang kinikita ko dito sa Pilipinas, sinubukan ko pong mag-abroad. Kahit alam kong mahirap, nakakatakot, pero dahil sa mga gusto ko na makamit ko yung mga pangarap ko at para sa mga kapatid ko, sinubukan ko pong mag-abroad. Pero may good news, dahil hindi po ako nagtagal sa abroad at naghanap po ako ng negosyo online at isa po ako sa mga kakita ng online community na handang-handa pong tumulong para magkapag-for good at isang na po ako sa mga OFW na kapag-for good sa Pilipinas, nandito na po sa bahay kumikita. Arlene Iskijoglo, isang OFW dito sa Japan. Nakapangasawa po ako ng Turkish at meron po kaming isang anak. Dati, umaasa lang ako sa binibigay sa akin ng asawa ko. Pero as a wife, hindi po pwedeng maghihintay lang tayo. Kailangan meron talaga tayong sariling income. Habang nag-scroll po ako sa Facebook,
meron po akong nakitang post. So, nag-start lang din po akong maghaw. Kahit nagduda po ako at natakot, sinubukan ko pa rin. Buti na lang sinubukan ko. Dahil ngayon, meron na po akong sariling income at nakakatulong na rin po ako sa mga kababayan nating OFW. Kasi as OFW, hindi po habang buhay nagtatrabaho tayo sa abroad at hindi po habang buhay naaasa tayo sa ating mga asawa kung nandito tayo sa abroad. At kung tayo ay OFW nagtatrabaho, so uuwi pa rin tayo sa Pilipinas, sa bansa natin. So kailangan meron tayong sariling income, meron tayong negosyo. Thankful ako sa community, sa online community dahil natulungan po talaga ako. I'm Jovi Bahatan, 20 years OFW dito sa bansang Israel bilang caregiver. Panganay sa 9 na magkakapatid, galing ako sa mahirap na pamilya, may asawa at may 3 anak. Nag-decide ako na mag-abroad dahil akala ko ang pag-abroad ko makuha ko lahat ang aking mga pangarap. Buti na lang nakita ko ang online community sa isang tao na di ko kakilala. Try lang ako at dito ko na-realize na pwede pa palang makuha ang aking mga pangarap. Thanks to online community.